Good morning guys! Good morning sa inyong lahat at thank you lahat ng mga comments ninyo sa akin, binabasa ko yan kasama ang mga bashers. Alam ninyo, pinapahalagahan ko ang lahat ng comment ninyo at nandito yan. Kaya ako nagsasalita dahil nga napuno ang puso ko. Anyways, hindi ako magsasalita about doon sa mga nangyayari. Magsasalita ako tungkol sa mga bashers. At lahatin ko. Lahat ng bashers. When I say lahat ng bashers, as in magkabila ang bashers, lahat-lahat kayo. Hindi ko lang kasi maintindihan. Pareho naman tayong human being, Pareho tayong mga tao na, anong tawag dito? Dumadaan lang sa mundo. 'Di ba? Tapos, linggo-linggo nagsisimba, nananalangin, napagpalain tayo ng Diyos. Tapos, ang ginagawa natin sa kapwa natin ay nananakit. Para lang, yung yung para may masabi ka lang, na pag sinabi mo ang isang bagay na parang nakakaangat ka, ganun na ba kayo ka? Sorry. Ganun na ba kayo kadesperado para talagang hindi tumigil yung spam na ito ganun na ba kayo kadesperado na manghilabot ng buhay ng iba para lang makakomment, para lang kayo magiging relevant? 'Di ba? Ang ginawa ko dito ay dinala ko yung busis ng mga nanay. Kasi, ako yung may platform. Actually, hindi ko nga to sinasadya Dahil nung nag-react ako first time kay Krishna, hindi ko inaakala na ifa-follow ninyo ako. So, yung mga pag-follow niyo sa akin, yun ang nagbigay sa platform ko para magsalita dito. Dahil kung 2-3 lang naman followers mo, hindi ka naman pakinggan ni YouTube Hindi yan ma-spread at hindi yan makikita sa YouTube world. Kaya nagpapasalamat ako na pina-follow ninyo ako, although it was accident nga nag-react lang talaga ako kay sa nangyari kay Krishna. Hindi ko sinasadya na at intention na para i-follow ninyo ako. Pero ngayon ko na-realize na siguro nga dahil sa ginawa ninyong yun, binigyan ninyo ako ng role as a vlogger or binigyan ako ninyo ng platform para magsalita ako sa mga nangyayari, 'di ba? At may bunganga naman ako. Sayang naman ang mga natutunan ko kung hindi ko ito gamitin. Anyways, kayong mga bashers na wala na kayong ginawa na manakit ng damdamin ng tao. Ano ba talagang purpose ninyo? Ganun ba kayo kamiserable na yung sama ninyo ng loob or yung kakulangan ninyo sa sarili ninyo, ipoportray ninyo sa mga taong binabash ninyo para lang kayo makaangat? Pues sabihin ko sa inyo, hindi kayo nakakaangat niyan. Lalo kayong nababastos at lalong very, very low yung tingin ng mga tao sa inyo. Tandaan ninyo na ang tao, meron tayong meron tayong karakter bawat isa. At mostly sa nandito sa world ko, mga matitino kaming nanay. Mga matitino kaming nanay na alam namin na pinaglaban lang namin ang karapatan bilang mga nanay para sa anak na nasasaktan. 'Di ba? Tapos nang babash kayo na para bang ang taas-taas na ninyo, tapos mostly sinisira ninyo yung pagkatao ng isang tao and hindi pa kayo sapat dyan,
Pati yung physical appearance ng isang tao, inaatake nyo pa. Na, ang gusto ko kasing point dito is, nakabili ba kayo ng salamin? Kahit mura lang. Yung salamin dyan sa Divisoria, meron dyan marami mura. Tanungin nyo minsan ang sarili ninyo. Kung ikaw ba mismo sa personality mong yan, may karapatan ka bang mangbash? Kung sakali man maganda ka at feel mo na maganda ka, mangbash ka, tingnan mo yung loob mo. Lahat tayo may istorya sa buhay. Meron tayong mali, meron tayong kamalian sa buhay. Hindi tayo perfecto. Meron tayong flaws, sabi nga. Pero tingnan mo yung flaws mo. Kung entitled ka na ba mangbash ng iba? Or baka, ginagawa mo lang yan para makabiran mo yung sayo. So, ipo-project mo sa iba. Ito ha, seryosuhan na tong sinasabi ko kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ako magsasalita ng istorya ilawang dagat eh. Ang hirap sa inyo, ang hilig-hilig ninyong, ang libak ngayon, yung pag-chichismis ng mga tao, nag-level up na. Dati, sa panahon ng mga nanay natin, dyan lang sa tabi-tabi, sa kanto-kanto, nagbubulong-bulungan yung mga chismusa. Ngayon, dito na talaga sa social media, worldwide na ang pagkachismusa ninyo. Alam nyo ba na yung ginagawa ninyong paninira sa isang tao dahil sa looks niya ay discrimination yun? Alam nyo yan. Tapos, dito sa abroad, yung discrimination na ginagawa ninyo ay, ano yan? Kadima-demanda yan dito. Tapos tayong mga Pilipino, hinahangaan tayo around the world. Yung mga foreigner, hindi nila alam yung mga ginagawa natin na sobra tayo chismuso. Alam niyo, ako, hindi naman talaga ako chismoso mula noon pa. Nandyan lang kami sa bahay. Kami ang chinichismis. Pero, mas lumawak yung isip ko nung nag-abroad ako. So, wag nyo namang hayaan na kung nandyan lang kayo sa Pilipinas, kayong mga bashers na hindi nakatravel, nandyan lang sa Pilipinas, wag nyo naman hayaan na yung utak ninyo hindi lawakan. Mag-ano naman kayo? Wag kayong mag-focus sa social media, matuto kayong magbasa. Kasi yan, nakakalawak talaga ng pangunawa yan, magbasa. At isa pa, hindi nyo ba alam, yung pagsasalita ninyo ng masama sa kapwa ninyo, may kapalit yan. Akala ba ninyo yung mga bashing ninyong sobra nakasama? Wala yang kapalit, lalo na pag below the belt na. Bawat words natin may power yan, di ba? Sinasabi yan ng pare, hindi nyo pala naintindihan sa kakasimba-simba nyo. Hindi ninyo naintindihan, sinasabi yan ng preacher, sinasabi yan ng pare, sinasabi yan ng mga kung sino pa mang mataas na sa pananampalataya. Na yung tongue natin may power. Bawat sinasabi mo, may kapalit yan. Ngayon, hindi nyo na-realize na ang kapalit sa pinanggagawa ninyo, hindi sa iyo ninyo kaagad mararamdaman. Doon yan ipararamdam sa mga mahal ninyo sa buhay. Para makikita ninyo ang lesson ninyo. Hindi kayo natatakot dyan? Na yung mga mahal sa buhay ang mag-suffer dyan dahil sa pinanggagawa ninyo? Sige, wag nyo akong paniwalaan, fine. Pero tandaan ninyo ito. Tandaan ninyo yung pinagsasabi ninyo sa kapwa ninyo. And then one of these days, and sometimes very soon, mag-suffer yung pamilya ninyo. Maaring anak, asawa, parents. Karma yan dahil sa pinanggagawa ninyo. Hindi kayo natatakot dyan? Kaya ako palagi kong sinasabi na hindi ako mananakit ng tao. Dahil thoughts, words, and action magkasama yan. Meron niyang kalakip na Hindi nyo pa rin naintindihan yan. Kasi kung naintindihan ninyo, hindi nyo yan gagawin. Pero pues ngayon, sana may nakuha kayong lesson dito sa pinagsasabi ko. Dahil talagang mangyayari yan sa mga mahal ninyo sa buhay kung hindi kayo titigil.
Sobra kayo ka-insecure. Sobra yung ano ninyo sa sarili ninyo. Yung kating-kati kayo manira ng tao. Na wala na kayong ikaliligaya, kundi yung siraan mo yung tao. Grabe kayo.